Base sa balitang kumakalat, China nagbabala sa Pilipinas wag daw gagawin yan ng mga barko. Kung ayaw nyong magkagulo sa Pilipinas, subukan nyo lang daw magtayo dyan ng military base. Magiging magulo ang Pilipinas. Ayon sa Philippine Navy, anong pakialam mo naman sa amin, China, kung magtayo kami ng military base dyan sa West Philippine Sea? Kung lagi nga kasi kayong andyan sa Skoda, mabuti pa nga sigurong merong military base para dinaalis dyan ng Philippine Navy. Kaya nagbabalang magpapadala ng barko dyan ng Pilipinas. Gagawa kami ng military base kundi aalis ang China sa West Philippine Sea. The Philippine Navy, the Philippine Coast Guard, BFAR, and all other government instrumentalities have to ensure that our territory is intact, our sovereignty and sovereign rights are protected. This will mean increased presence, this will mean increased maritime and air patrols, this will mean stationing ships longer than necessary. We will not be deterred. Secondly, we will continue resupplying and rotating our troops. Thirdly, this is the mandate of the armed forces, guided by higher pronouncements from the government and the Department of National Defense. Western Command is doing the appropriate planning. Pero ayon sa general ng AFP, hindi pa daw tayo ready sa gera. Talo daw sigurado dito ang Philippines. Sabay sabing don't panic, walang magaganap na gera. Kailangan pa tayong magpalakas sa West Philippine Sea. Hindi naman po kailangan magpanik, no? Dahil sa ngayon po ay ang masasabi po natin is that we are still in control of the situation. Hindi po magkakagera. Ayaw po natin magkagera kasi talo po tayong lahat, no? Tayong mga Pilipino, so sino man yung sasakop sa atin or gustong sumakop sa atin, talo rin sila, no? Dahil wala pong mananalo sa gera. Pero speaking of kailangan pa nating magpalakas sa West Philippine Sea, dito naman sa Senate para na rin silang naggegera. Etong si Senator Binay at si Senator Peter sa hearing ng kanilang budget kaugnay sa isyong bilyong-bilyong ginasta daw di umano nilang pera para maipatayo lang ang bagong building ng Senate. Ngayon sabihin nyo paano pa tayo magpapalakas? Dito pa lang sa bago nilang building ubos na agad ang budget. Pero tinatanggi mo kahit na 15 months na sa mesa mo, tapos kung ano-ano sinasabi natin sa numero ngayon. So ang point, Senator Binay, do you want to help or gusto lang guluhin to? Kasi from the start, ginugulo mo pati yung credibility ng aming review Diba? Mr. Chairman, ang goal ko lang matapos ang building na to. At paano nga matatapos? 15 buwan yung pastry sa mesa mo, wala kang ginawa. Ikaw na nagsabi ngayon, hindi ko alam yon. Ngayon ko lang nalaman na 15 buwan to na sa mesa mo, wala kang ginawa. May ginagawa tayo, Mr. Chairman. Ano nga ginawa mo? No. Thank you. Sorry. Ma'am. There is none. Excuse me. Point. Order. Thank you, Mr. Chairman. I made my point. There's no such thing as 23 billion. Paulit na tayo kanina pa ng 21.7 billion. Kabuang Kanaday. Tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas, hindi to palengke. So hindi kayo nasya-shock na 600 million for landscaping? There are people telling me sabihin may anomalya. There are people telling me sabihin ko walang anomalya. How can I answer them if I do not have the facts? So, uulitin ko, I'm not saying may irregularity, I'm not saying may anomalya, hindi ko alam. I know standard yung answer nyo ni Sec Bunoan, Sec Sadain na wala, but now you're seeing the numbers for yourself. I've never seen 600 million landscaping for a building on a I think yung Sec Sadain, hindi nyo kailangan mag-apologize. Because ito yung presentation nila. Nandyan yung 21.7 billion. If you add the land cost, it's 23 billion. This was submitted by them. But we're talking about, may documentation ba kayo tungkol dun sa land cost? Dumadaan ba sa inyo yung pera ng land cost? Senator Nancy, ang present niya... Mr. Chairman, but we're talking about building. Hindi yung trabaho. Ma'am, let's calm down so that we can get the numbers right. I showed the video na ang sinasabi niya 5.7. Which mismong yung dokumento... Mr. Chairman, even dun sa document na hawak mo, there's no 23 billion. 21.7 billion and then 23. You're reacting to what Senator Escudero said na 23, which was submitted to us by the SCT, which were all your staff, and which I released to the media. And you've been going around saying mali numbers namin. So kung mali, correct it. Pero ang nagbigay ng numbers sa amin, staff mo, and you've been going around telling people
Saan ba namin nanggaling? Nanggaling nga sa staff mo. So anong problema? Mr. Chairman, ang tinatanong ko, per documentation ng DPWH. Ito documentation nila, 21.7. Is that 21.7 plus 3. Hindi DPWH ang sinubmit ko sa media at hindi yun ang sinabi ni Senator Escudero. Actually, ang sinabi ni Senator Escudero galing sa SCT ng mga staff mo. Madam, so what's the issue? Actually, Chairman, parang nagkakamali ho ata kayo dun sa presentation. What's the nyo issue? dun sa Phase 3. Sa records nyo ba, it's 10 billion? Records Your records answer to to ng me- SCT, Senator Binay, that was given to me by the SCT. Who are your staff? Wait, So what's Mr. the problem? Chairman, No, ma'am. Ginugulo mo yung hearing Wala namang kailangan magulo. Yan ang sinubmit sa akin. So kung sasabihin mo mali, edi ano yung tamang number? Sir Yan Chairman, po ang sinubmit sa akin. Galing ng staff mo. Pinag-uusapan natin ngayon yung Yung side ng DPWH. Yes, and ang So- pinag-uusapan namin ni Sec Sadain, yung sinabi niyang 5.7 na 7 point something pala. In the proper context. Kasi to be fair to DPWH, Mali nga talaga sinabi niya, hindi 5.7. It was 7 point something. To apologize for the 23 No, billion. you're When, mali yung pakinig mo. I asked them to apologize for saying it's 5.7 when in fact it was 7 point Mr. something. Chairman, you're... Listen to Can me we first. just go back? Listen to me first. Magkano yung total? Listen to me first, Senator Nancy. I'm still the chair. Man. No, ang problema sa iyo, you keep going around saying, gusto ko makausap si Alan, gusto ko makausap si Cheese. Nagkita pa tayo sa party, may cellphone, hindi mo naman kami kinakausap, tapos manggugulo ka ngayon sa hearing. Let me continue. I told Sec na pinapalabas na walang 23B. Because there's no because he total... Ayan yung There's a 23B, oh. Ayan ang 23B. Ayan ang 23B na submitted ng SCT na Yep. staff mo na ikaw nagsabi sa akin na wag kong tanggalin na Mr. ituloy Chairman, ko. So what's the issue? Anong sinabi nyo? Oh. Ang cost ng pagpapatayo ng building ay 23B. Ang sabi ni Well- Senator Escudero, so far, ang total cost ng pagkakaroon ng bagong building ay nasa 23 na. That is At yun po ang binigay sa akin ng SCT na kasama dyan ang cost ng land. So ano ang issue? Wala naman issue. 23B talaga sinubmit sa amin. If you want to tell me na mali lahat ng staff mo at may iba kang numbers, you're welcome to submit. But how can you argue with what they submitted to me? And how can we argue with what Senate President said? Because proper context, when yung nag-issue ng statement, ang statement nyo ay from the original core and shell budget of 8.9 billion to a projected completion cost of 23.3 billion. And we're talking about the new Senate building project. Yung may mga component dyan na hindi bahagi ng pagko-construct ng new Senate building. We clarified that. If you were listening, we're clarified. During the time of Senator Lacson, ang sinabi, yung 7th floor pataas, walang fit out. Hindi yun. You're proposing na may fit out. Is that So we will consult the 24 senators kung papayag sila ng additional billions for a fit out. So since nandito ka na rin, can you explain the 600 million na landscaping? Mr. Chairman, I think dapat ang mag-explain yan ay DPWH because at the moment nga, wala pa yan dahil nandun pa nga kami sa point na pinag-uusapan namin Bakit ito. wala pa? March 2023 yung sulat sa'yo. Natanggal naman kayo last month lang So isang taon hindi rin gumalaw during your term tapos sasabihin nyo yung delay na sa amin. Ang sulat sa'yo March 20, 2023. Because, Mr. Chairman, we're in the process of reviewing everything. So it takes you more than a year to review everything. Kailan matatapos yung building? Ako, baka hindi ako umabot katulad ni Senator Enrile na 100 taon. Kung ako ay nagpatuloy ng building, talagang pipilitin natin matapos. Paano ka In fact, matatapos kung yung phase 3 mo, 1 taon na sa'yo at sinasabi mo ngayon, hindi yan yung numbers kasi hindi mo pa nare-review. March 2023, it's already July 3, 2024, Senator. 15 months na sa mesa mo. Then you have the gall to tell all of us na yung delay na sa amin. O, Mr. Aguinaldo, sabi niyo ko kanina, sana madesisyonan namin kasi baka ma-delay. 15 buwan pala nasa mesa ni Senator Nancy.
Oh. Of course not, Mr. Chairman. Hindi, kakaamin mo lang ngayon eh. Sabi mo, wala pa yan, nire-review mo pa. Gaano katagal ba reviewin ang 600 million sa landscaping? Fact. Ito, 875 million sa security cams. Baka buong Metro Manila na yan eh. Kung nagbigay ka ng briefing paper sa akin pag take over at iba yung binigay ng SCT, di kinausap kita, eto binigay ng SCT. May narinig ka ba hanggang sa akin ngayon? Nagpapa-interview ba ako? Ikaw yung araw-araw nagpapa-interview, di ba? So anong issue? Ang issue kasi, Mr. Chairman, Ang issue yan, tapos pinag-usapan nakita natin, namin. this is just an estimate. Hindi mo estimate yan na Estimate pinapapirmahan sa akin na galing sa'yo na isang taon na nasa mesa mo. Hindi pa yan. Siguro balikan natin yung DPWH. Nasa proseso pa tayo na hinihimay natin to. Na in fact, ang target, ma-award na to within, ano bang target natin? So kung labing limang buwan mo hindi hinimay, kailan mo hihimayin? 15 buwan mo hindi hinimay eh. March 20 and 2023 sinubmit sa'yo. Nasa akin na. Alam Mr. nyo, Chairman, hinihimay namin to isa-isa. In fact, well, kaya kami project manager. Inaabot kami ng 9 a.m. hanggang 9 ng gabi. So bakit nyo nga hindi nahimay ng 15 buwan? Ito yung sulat na sa akin, no? March 2020, tapos tinatanong kita ngayon, wala kang masagot sa himay. Oh, Hinihimay nandito namin tayo isa-isa, para ma-review Mr. namin. Chairman. Ang trabaho ko mag-review. Ang trabaho ko mag-review. Mr. Chairman. So kung gusto nyo tumulong sa review, you're welcome. Kung gusto mo pag-debate, dun tayo sa labas. Sayang oras ng Senado. Because, Mr. Chairman, hindi pa to naka-quantify ng DPWH eh. Nasa Hindi proseso maka-quantify. pa. Sila nag-submit nito eh. Hindi pa Paano walang quantity? Eh, sinabi na nga sa'yo. It's an na kapag estimate. ka binid, it is pag binid to, sabi sa'yo, it's 8.5B. I-negotiate mo, it's 7.2B. Binigay sa'yo to, Siguro, Mr. 15 Chairman, months. natin yung DPWH with what's the difference between the budget estimate and yung nagka-quantify na tayo ng materyales? And at the moment, nasa na tayo dun sa proseso. The review pa rin po. So, So, di ba? Hindi, siguro, state for the record, what's the difference between a budgetary cost estimate with a detailed cost estimate? Ma'am, nililito mo tao kasi dun sa memo sa'yo nakalagay, i-negotiate nyo na at 7.2B. Ayan, Oy, nandyan. of course not. Nandito sa dokumento sa Mr. inyo. Chairman, 15 months na sa'yo. Mr. Chairman, it's not true. In fact, ang instruction ko is for public bidding because marami na... Which you didn't do sa 2.375 billion, di ba? may ano yan, may explanation din yan, Yes, Mr. which is my Chairman. explanation din sa 7.3B. Kaya ako sila tinatanong at kailangan kita tinatanong. But trabaho ng DPWH mag-quantify. Sinabit na nga sa iyo ng DPWH yung amount. Hinahanap ko yung sulat. Can you help me, Raf? Nasaan yung sulat dito? Saan nila? Ayan o, ang linaw-linaw ng sulat, ma'am. Oh. Tao na humusga. O, ayan. O, kayo sa media, marami kayong tanong sa akin. Ayan o, ayan o. Honorable Senator Maria Lourdes Nancy S. Binay, March 20, 2023, forwarded for your information reference WTC package above project 7.359 billion, which was on the memo I gave Senator Escudero. O yan, based on the persistent approved RDAET. So, ma'am, yung sinasabi mong hindi wala siyang basis, based na siya sa RDAET and approved DAET plans and covers remaining WTC of the NSBP except electronics auxiliary work. Costing is based on similar items in phase 1 and 2. Siguro, Mr. Chairman, tanungin natin. Sandali lang. Let me finish kasi importante to eh. Ano nakalagay dyan? The estimated cost was based on the costing of existing contracts on the assumption it will be awarded through another negotiated contract with the same contractor similar to the successful negotiation of phase 2 contract with the presumption that all conditions and ganyan. Conversely, kung ibibid mo 8.54, ang nag-submit sa iyo to si Sir Assistant Secretary Molano. Nag-retire siya, hinire mo. For 1 month. So kung wala kang bilib sa kanya at hinire mo,
nire-recommend nga niya na i-negotiate mo, yan ang amount. So ba't ka galit na galit sa akin ngayon na nire-review ko yung amount na yan? 15 buwan na sa mesa mo, hindi mo pala Wait, ni-review. Mr. Chairman, hindi ako nagagalit dyan sa amount na yan. Kanina ka pa galit na galit eh. Patapos na kami. Hindi ko nga maintindihan ba anong issue sa'yo sa 23B. Di ibigay mo sa akin kung ano yung ibang amount, i-release ko sa media na yun yung amount. Yan yung amount na binigay sa akin ng staff mo eh. Kasi di ba ang pinag-uusapan ngayon is magkano ba yung cost of construction of the building? Hindi, ang pinag-uusapan total cost ng buong building. Wala namang bumibili ng bahay na hinahati-hati yung cost. Diba? Hindi, Pagka ikaw ay bibili ng bahay, tatanungin mo doon sa broker o all in all, pati taxes magkano. Hindi, pero So, Mr. in the Chairman, end, pag nagpapagawa ka ng bahay, hindi kasama yung bibili mong refrigerator tsaka TV as cost of the building. Di wala kang refrigerator, wala ka rin TV. Pero hindi mo Oh. sa competition ng DPWH, hindi yun bahagi. Tama po ba? Hindi naman Bahagi po. refrigerator at TV to, ma'am. For example, cybersecurity, bahagi ba ng... Ma'am, ano ba intention mo sa guguluhin mo yung hearing namin? Hindi ko ginugulo yung hearing. It's 23 billion total. Walang nagsabi dito na 23 billion total DPWH. Wala akong nagsabi nun. Ang dami mo nang inimbento sa media kung saan mo na Wala dinala mo akong issue. invento. Invento ka, naka-10 interview ka. Baka naman ito yung Makati Taguig. Hindi mo man lang iniba yung question dun sa radyo. Lahat sila pare-pareho question. Eksakto pa eh. Di halatang ikaw nagbigay ng question. Ano namang kilalaman? Ano namang kilalaman ng Bakit naman Taguig? ako magbibigay ng Ano- question sa media? So, napakagaling. Mr. Chairman. Sampung Baka gawain mo yung nagbibigay sampung ng radyo. tanong So, sa mga... so ma'am, Excuse me. 10 interview, eksakto lahat ng question. Coincidence, ang galing mo naman. Siguro, Diba? mas maganda. Kagabi, Kagabi. Mga... hindi Taga- sila, radyo ang sinasabi ko. Ang point ko, ma'am, pwede bang stick to the issue tayo? Mr. Hindi, ma'am. Chairman. Walang nag-bring up dito ng ibang issue. Ba? Kasi kanina pa gusto magpaliwanag ng DPWH, hindi sila O sige, makapagpaliwanag ng pagpaliwanag natin. maayos. Mga bisita natin sa DPWH, pasensya na po kayo. Yun ang sinasabi ko sa inyo. 24 yung senador, iba-iba yung opinion. Klaro yung issue, guguluhin yung issue. Hindi po ako nagugulo, Ma'am, Mr. Chairman. O sige, Sa pagpasok anong ko gusto pala, mong linawin? gulo mo na yung issue. Ma'am, hindi magulo yung issue. Ang linaw-linaw ng issue, 23 billion galing sa staff mo. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radyo, kung ano-anong paninira, kung ano sinasabi mo sa akin. Sabi mo, may sumasaksak sa likod mo. Di kasuhan mo ng attempted murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa'yo mamaya kung sino yung sumasaksak. Pero hindi ako. Ano kilalaman ko doon is sasabihin mo. Actually, Mr. Chairman, may sinabi ba ako ikaw? Wala akong sinasabi na ikaw, ha? Paano mo sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Taguig at Makati, tapos pero- sasabihin mo may sumasaksak sa likod mo, ano iisipin nila? Pero Hindi sinabi naman ko ba na makikita- Alan Peter Cayetano ang Hindi. sinasaksak Pero- sa akin? Parang, di ba sabi nila yung pag nagre-react ng Ma'am- ganyan, baka guilty. Ma'am, basta sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Kaya ayusin natin to, nakakahiya na. Hindi po tayo marites, Mr. Kaya nga Chairman. 23 billion, so anong gusto mong linawin dyan? Ipasok natin sa record, anong gusto mong linawin? Sa DPWH, based on their records, magkano ba yung amount sa kanila? Ito nga ma'am, pinapakita ko na sa iyo ma'am. Ayan, nasa mic kanila, 21, Is that 23 it's billion? 21.7330. But is that 23 billion? If you add the land, But it's not 23 billion. sino ba nagsabi sa kanila na sabi ng DPWH 23 billion ang nasa DPWH? Siguro balikan natin yung mga transcripts ng mga interview nyo din. Ma'am, wala akong interview. Yung sinasabi na Ma'am, 23 billion. Ma'am, wala po akong Ay, interview. Tanungin mo po media, galit na sa akin yung mga yan. Tingnan mo si Selly, hindi ako nakapagbati ng birthday, hindi ko binubuksan yung text niya kasi sabi ko sa kanila, pasensya na po kayo, gusto ko maging fair, wala akong kakausapin, wala akong interviewin. Ninong ko si Ninong Noli De Castro, tumatawag sa akin, hindi ako nagpa-interview. Marami akong kaibigan sa media, hindi ako nagpa-interview, di ba? Oh. So ano yung transcript na sinasabi mo? So di kung babalikan natin yun, Mr. Chairman, saan galing yung 23 billion? Galing yun sa memo na binigay Hindi, ko sinong kay nag-announce sa Senator. media ng 23 billion? Galing yan sa SCT. Hindi, ang staff tanong mo. ko, sinong nag-announce sa media ng 23 billion? Sinong nag-announce, Mr. Ma'am, Chairman? Ang It's not sinasabi you. mo, So, sino nag-announce? si Senator Escudero, yun. and then So, nag-announce ng amount ng 23 sabi billion. mo kasi pa-interview kami pa-interview kayo ng kayo.
si Senator, Mr. Chairman, na merong nag-announce ng amount na 23 billion. and inaamin mo ba, ma'am, na dati mong staff ang SCT at sila nag-submit ng 23B? Hindi mo Sila natin- po nag-submit ng SCT. Di ba kayo na rin nagsabi na DPWH muna yung resource person Yes, ngayon? at wala naman nagsabi na So- ginugulo mo nga, ma'am eh. No, tinatanong ko, Ma'am, sa records po ng DPWH, lumalabas ba yung 23 billion? Yun lang naman yung Mr. Chairman na tinatanong. sinagot na kita, ma'am. Lumalabas Oh, but- 21.73 Yeah, pero so pag that is not 23 billion, Mr. Chairman. Oh. Do your math. 21 is not 23. hindi, ma'am, ulitin natin yung video. Parang 21 at 23? So for the No, record, for the No, record, for the record, same as 20. for the record, it's 23 billion with the land. No, for the for the record, rec- it's let- 21. Ma'am, It's the same as No, 20. let me finish para to satisfy you, okay? Let me clarify. Wala namang pupuntahan na yung pabalik-balik. Let me clarify, ha? Tinanong ko sa SCT, mag-submit kayo sa akin ng mga total. Ang sinubmit 23B. Kasama yung land. Sinubmit ko to kay Senator. Yeah, pero- Ma'am, let me finish para tapos Sige, na to. Mr. Pagkatapos Chairman. ako. Pag Kasi- tapos na to, ma'am. Sige, Huwag mo nang guluhin. ginugulo mo, Mr. Chairman. Ginugulo mo kasi malinaw na. No, Mr. Chairman. Malinaw, ma'am. Malinaw. Ito, sinabi mo kanina, ang hearing na to ay ma'am. para sa DPWH. Ma'am, babalik. Tinatanong natin, as per records of DPWH, Ma'am, babalik tayo. ano ba yung 23 billion? Well, the chair is making a statement. Will you allow the chair to make a statement? Okay, I'm sorry, Mr. Chairman. So, after the SCT submitted the 23B, we got their preliminary insights. Galing sa kanila yon. Sinubmit ko ngayon kay Senator Escudero. In his words, na OA siya sa 23B, he gave a speech. Based on the speech, you said saan galing ang 23B, si Yusek Sadain at si Ma'am Soledad nagpa-interview. Ang sabi nila, it's para hindi ako magkamali, ano yung lumabas kanina dyan? They said it was 5.7B. So if you add it all up, it's like 16, malayo sa 23. So during the course of the hearing, if you were listening, ma'am, pinakita niya to 21.7B. So I referred to him. Sabi ko, sir, kung titignan mo sarili niyong dokumento at yung sinubmit ni Assistant Secretary Molano, it was 7 point something B. So, malapit na yun sa 23 o nasa 23 if isama mo yung land. So, don't you owe us an apology because sinabi mong, let me finish. Don't you, because it was, sinabi mo 5.7 at 16B, para bang kami nag-imbento. Hindi kami nag-imbento. Now, if you want to say imbento yung 23B, then show me what the numbers is and I will talk to the SCT bakit kayo nag-iimbento kung nag-imbento sila. Pero kung hindi, at 23 talaga binigay nila sa akin, ano yung issue? Huwag mo nang pagbalik-balik ta rin na DP ganyan. Ito, sinibit ng DPWH, 21.7. Ayan yung report nila sa Channel 7. Lahat ng tao sa kwarto na to, lahat ng nanonood sa media, naiintindihan na. So, tapos na tayo doon. Klaro na yon. So, ang pera nyo, 21.7. Wala yung sa land sa inyo. O, ano pang issue? Ayan, sinapit Mr. Chairman, ayan, there's no, sinapit may nila. 21 billion ba sa inyo? Ayan, no? Wala. Are you familiar with the terms dun sa pag-acquire ng lote? Di ba wala din kayong alam? So, ang layo. Ikaw na nga nagpapakita, Ma'am, Mr. Chairman. wala yung lote dyan, 21. Ma'am, bigay sa akin ng DPWH to. Ang problema, hindi ka nakikinig. Yun ang, Mr. Chairman, ikaw nga, O, hindi ka marunong magbasa. 21, naging 23. Hindi ko sinabing Diba? 23 ang galing sa kanila. So, ma'am, make your point and then My move on. point is- my Move on kasi out of order ka na. But my point is, Mr. Chairman, on the part of DPWH, It's 21.7 there's billion. no such Noted. thing Tapos. as 23 Tapos. billion. Ang pera- And I don't think Ang pera na sa mic nyo, 21.7 billion. Tapos, 20 meron pa? ba nasa mic nyo? Ayan nga eh. 21 Pinakita sa billion? lahat eh. Chairman, Yes. ano lang po, opo. Pwede po ba i-move na lang po natin po suspend the
Okay lang po ba? Suspend muna po natin. Patapos na nga tayo eh. Gusto ko nga tapusin para nga mag-usap after. So I don't know. I want to give Senator Nancy all the chance rather than press con siya ng press con. Kaya lang, Hindi ako press con. Napipilitan lang tayo sa magot. Kasi nga ho, mali-mali yung mga ibigay niyong sige, statement. pakitama kung anong, unang-una wala akong statement sa media paano well, Facebook live mo, parang statement, meron ka ding interview, dapat na-interview ka din, di ba? So, itama mo yung mali. So, sinabi na nila, ito yung presentation nila sa MICA, 21.7 yung available. Mr. Chairman, can I just hear from DPWH on your end is that nag-e-exist ba yung 23 billion for DPWH? Ma'am, yes or no? Ma'am, it was in their presentation. Yun lang ko tinatanong ko, Mr. Chairman. Ma'am, nasa presentation nga nila eh. Yes or no lang, can they answer? Sige. Can they answer? On your end, DPWH, nag-e-exist ba sa documents nyo yung amount na 23 billion? Yusek? There is none, Mr. Chair. Oh. Pakibalik nyo nga sa slide ng DPWH na yung 21.7 billion. Oh. Paulit-ulit tayo, Nancy, na Senator Nancy, na 21 billion, 7.3. Ikaw nag-i-insist na 23. Yung 2 billion, ayan, oh. Tapusin natin, then I'll move on to you, DPWH. Yan, so do you confirm, Sec Sadain, yan ang present mo kanina? Yes, Mr. Chair. Oh, it's 21.73 billion. Okay. Can you show yung present ko naman na nakahima yung 10 billion? Etong overall MICA. Overall MICA na ano? Yan. Oh, yan din ang present ko, 21 billion 730. Pero ayaw niyang sagutin bakit 600 million yung landscaping, bakit 875 million ang security systems, bakit 766 million yung IT system, bakit 577. So in our next hearing, when she cools down, she can come back and explain that. But as of today, ang sinabi niya, hindi pa daw niya nare-review. I will submit to all members of this committee yung sulat sa kanya na March 20. Nandun naman. So let me go back when she came in, Sec Sadain. Again, you apologize to us, I apologize to you. Hindi dapat ganito sa Senado. All I want to do is finish this review. Kung tatanggapin ni Senator Padilla yung trabaho at gusto nyo siya mag-review, wala rin problema. Hindi ko porte ang pagre-review. Kahit estudyante pa ako noon. So, may I ask Sec Sadain, sir, can we, DPWH muna. I will take care of my own staff and talk to Senate President. Ang gusto ng Senate President, yung 70 na consultants mag-submit lang ng hanggang June 30 na kanilang report. Kasi ayaw naman namin maging rubber stamp. Personal feeling ko, marami sa kanila kailangan natin. Hindi ko masabing lahat, hindi ko masabing marami, hindi ko sabing maliit, kasi hindi ko pa nare-review lahat ng ginagawa nila. Kasi inuna natin lahat ito. 'Di ba? But I do believe they are patriotic people. I do believe they want to see the building completed. So, the three things I want you to do is, one, to talk on the top level, how do we have one committee that can make top decision that doesn't violate any law or any protocol. Diba? No shortcuts. Diba? Except that imbis na 10 meeting, isang meeting. Okay. Secondly is, how do we get from where we are now na matapos yung RDAED at matapos na lahat. Okay? Number 3, kung anong kulang na makakatulong sa amin para desisyonan to, like yung BOQ, etc., isubmit. So if you are retired, Sir Aguinaldo and ASEC Mulano, baka pwedeng pakiusap lang, help us lang buuin to. Kasi pride din naman ninyo na naging bahagi kayo ng napakagandang building na to, pero ilagay lang natin sa tamang oras, presyo at proseso. Di ba? Nabibingi ako sa katahimikan tuloy. Kanina nabibingi ako sa yung calculator, isoli nyo ha, baka mapagbintangan pa ako niya mamaya. May gumagamit pa pala ng calculator. Talagang magkakampi ata kayo CD ang gamit, siya naman calculator ang pakilabas yung typewriter ko ha.
So, thank you again, DPWH, sa mga kapatid natin sa media. Pasensya na kayo, nadamay kayo. Tapusin ko lang to sa ibang bahagi, magpapa-interview ako. But katulad ng SCT, napaka-unfair sa kanila kung magsi-statement ako ni hindi ko pa sila nahaharap isa-isa. Naharap ko na yung iba sa kanila, hinaharap sila ng staff ko, kinausap na ni Senate President yung iba, pero hindi biro na 70 people ay kunan ng opinion ng bawat isa. So Ma'am Lanchon, Ma'am Banasan, kung nagtaas ako ng boses kanina, you know I don't mean any harm. That's my way of... Kaya ako hindi naging dentista. Wala akong anesthesia pag nagtanong. So pasensya na kayo, but it doesn't mean that you did anything wrong, no? But I get your point. Nangyari na 'yon. No. So ang ano ko ngayon, paano natin tatapusin yung 8.9 at yung 2.35? Anong gagawin natin sa 10B? Mapapababa ba natin ng kalahati 'yon o ng ano? And then ano ang gusto ng mga senador? Kasi ang tingin ko mas importante sa mga senador yung permanent employees namin. Promotion na yung lumipat doon mas malaki na nga mga opisina namin doon. So I think yung ginahawa ng bisita at nung permanent employees, 'di ba? Katulad niyo, duda ko nahirapan kayo mag-parking Pagdating wala pang session ngayon. Lalo na kung may napapaganon yung madalas dito, di ba? So Sec, thank you very much, and I will just suspend this. Again, I'll clarify sa ating media, hindi to investigasyon. Ito ay review, di ba? Nahaluan ng rebuke. Na-rebuke ako kanina, pero tingin ko naman kayo nang bahala kung sino tama at mali. Pero napakababaw naman na ang pag-aawayan lang ano yung amount. Kung mali yung amount, isubmit niya sa opisina ko, babasahin ko, isasubmit ko kay Senator Escudero. Pero tulungan niyo kami, ma'am. Ngayon, kung mali ako at kulang pa pala tong 800 million sa security, kulang pa pala tong 1.6 million sa facade, edi i-correct niyo ako. Hindi ko sinasabing ano yan So kung kung sinasabi niyo sa akin, sir, 1.6 yan pero Louis Vuitton yan. So tinatanong nga kita, wala ba tayo boss ng baka naman kung si Ben siya nang gagawa, singganda, pero at least Pilipino, 'di ba? At hindi naman siguro tayo tatagain ng ganon, no? To use a fashion analogy, 'di ba, na imbis na si Gucci ang gagawa, baka naman pwedeng si Michael Leyva, singganda din, malaka, pero pesos hindi dollars ang anuin sa atin. So yun ang ibig ko sabihin. So may I leave that task also with the project manager. Ma'am, tignan niyo yung phase 3. Ano doon, I don't wanna split it up. Pero kung meron doon madidelay tayo at kailangan unahin, di unahin natin. Pero kung sasabihin mo lahat ito dapat isabay-sabay, edi tulungan niyo ako dumating sa tamang design at tamang presyo. Opo, yes, Your Honor po. Very much willing po kami sa lahat ng ipapagawa niyo po sa amin at kung paano po natin matatapos sa tamang oras at tamang costing ang Pero kailangan ko, ma'am, kasi hindi ko kailangan ng bunsong kapatid dito na ako magsasabi. Kailangan ko dito ng ate o ng tita o nanay na kayo magsasabi sa akin, sir, mali yan. Sir, tama to, sir. Kasi kayo ang project manager Yes, Your Honor. Ako po ang mother. Sige. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.